Inabot ng halos 21 oras ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. May mga deboto pang sinugod sa ospital dahil sa nangyaring mala stampede na kung tawagin ay crowd crush. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa gitna ng mga deboto sa dungaw ng Jesus Nazareno sa may San Sebastian Church sa Maynila, may nagkahamunan ng away. Hindi malinaw ang ugat ng tensyon, pero hindi maawat ang isang lalaking nanduduro at tila nagyayaya ng suntukan sa kapwa deboto. Pinaglayo na lang sila para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Meron ding nahimatay sa dagat ng mga deboto. Maya-maya, ganito na ang eksena sa dungaw. Isa-isa nang nakastretcher ang mga deboto sa first aid station na ito sa may St. Rita College sa Maynila. Marami sa kanila nawala ng malay o nadaganan dahil sa dami ng mga taong nagkatulakan. 5 biktima na dinala ng iba't ibang ambulansya. Ang iba ay idiniretso na sa mga malapit na ospital. Isa sa mga biktima ang kapatid ni Jacob Ochoa. Katabi na raw nilang lubid nang biglang may tumulak sa kanila dahilan para matumba silang lahat. Para po kaming domino effect nun. Although muntik na akong tumumba, muntik pa akong tumama sa bakal. Itinuturong dahilan ng crowd crush o mala stampede ang naputol na ikalawang lubid ng andas. Unang naputulan ng lubid ang andas pagtawid ng Finance Road, Paayala Boulevard. Kaya habang papalapit sa Quiapo Church, wala ng lubid na humahatak sa andas. Itinutulak na lang ito ng dagat ng mga deboto kaya medyo mabagal ang usad. 1:26 AM nang makabalik sa Quiapo Church ang Poong Nazareno. Matapos ito ng mahigit 20 oras na traslasyon, mas mahaba kumpara sa halos 15 oras noong 2024. Hindi na nagmisa pa pagbalik ng andas at binasbasa na lang ang mga deboto. 8.1 milyong deboto ang dumalo sa kapistahan ng Puon. Ang ilang deboto, magdamagan ang paghihintay hanggang sa matapos ang traslasyon. Okay lang naman po. Katulad ko, ako dati akong loko, akala ko ang buhay ko lang kulungan o kaya simenteryo. Pero nabago yung buhay ko. Ang daming nagulat. Yung binigay ko yung sarili ko sa Panginoong Jesus, sa Poong Nazareno, nabago yung buhay ko. Kumbaga, ramdam na ramdam mo na binebless tayo ng Panginoon. Itinuturing na espesyal ang Translasyon 2025 dahil unang beses na ginawang national feast ang pagdiriwang sa Poong Nazareno. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.